بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. Pagkatapos ng pamumuri at pagpapasalamat sa Allah, ang wudu ay mula sa wajib na gawain na ginawang wajib ng Allah sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya wajib sa bawat Muslim ang alamin niya kung paano isakatuparan ang wastong pagwudu upang hindi natin magawa ang mali na siyang makapagpawalang bisa nito nang hindi natin nararamdaman. Ang kamangmangan, kapag ito ay mangyayari sa pamamaraan ng pagwudu, tunay na makakaangat lamang ito ng pagkakasala. Walang katotohanan na siya ay ligtas na mula sa kanyang responsibilidad. Dahil nabanggit ng mga ulama ang paraan ng wastong pagwudu. Dahil ang bagay na iyan ay kinakailangan upang matanggap ang pagdarasal. Ibig sabihin, kapag isinakatuparan na ng isang Muslim ang pagdarasal na hindi wasto ginampanan ang pagwudu, ang katotohanan niyan, ang pagdarasal ay hindi rin magkakabisa. Dahil diyan, kailangan niyang gampanang muli ang nakaraang mga pagdarasal. Ngunit ang mga iyon ay lubhang makakabigat para sa kanya. Iyaong gagampanan muli. Kapag ang isang Muslim ay naglakbay upang gampanan ang pag-Hajj at magsagawa ng pag-Hajj, ngunit ang kanyang wudu ay walang bisa, ang katotohanan niyan, ang pag-Hajj niyang iyon ay wala ring bisa. At dahil dito, kailangan niyang palitan ang kanyang pag-Hajj sa ibang pagkakataon kapag ito ay winajib sa kanya. May fatwa ang mga maradi sa panahong ngayon, kapag ang isang Muslim ay naglakbay upang gumawa ng umrah, pagkatapos ang kalagayan ng kanyang pagwudu ay walang bisa, kailangan niyang hindi hubuin ang kanyang ihram sa kahabaan ng taon. At magiging haram sa kanya ang mamuno ng seremonya sa kasal. Kapag siya ay napag-utusan upang magbasa ng seremonyang pangkasal, o kung ang pagpapakasal ay para sa kanyang mismong sarili,
ang pagpapakasal na iyon ay hindi tama at walang bisa. Sa ganitong kalagayan ay makikita ang kahalagahan ng wudu. Sadyang may katotohanan talaga na ayaw pang maniwala ng mga tao. At karamihan sa kanila ay binabangga ang mga kamalian sa pagwudu. Insyaallah, lilinawin natin kung paano ang paraan ng tamang pagwudu. At ilalarawan din natin ang mga kamalian na nagagawa ng ibang tao sa wudu ayon sa fatwa ng mga ulama sa panahon natin ngayon. Para sa halimbawa, mula sa mga kamalian na lumalaganap sa pagwudu ay katulad ng paghaplos ng sabay sa dalawang paa. Ngunit may ibang ulama sa panahon natin ngayon, ang ganoong paghaplos ay tama din. Subalit, ang sabi ng ibang ulama, kailangang haplusin muna ang kanang paa sa kaisunod na haplusin ng kaliwang kamay ang kanyang kaliwang paa. Dahil ang wastong fatwa ay yaong fatwa ng lahat ng ulama sa Islam sa panahon natin ngayon. Sa gayon, halikayo at ating alamin kung paano ang wastong pagwudu. Gayon din, ating alamin ang mga kamalian nito. Kapag pumasok na ang oras ng pagdarasal, wajib na ang pagwudu katulad ng pagwajib sa pagdarasal. Dahil panimula ang wudu sa pagdarasal, na hindi tatanggapin ang pagdarasal subalit kailangang mayroon nito. Sa gayon, wajib sa Muslim na simulan niya ang pagwudu sa wastong pamamaraan na magsisimula sa niyat, na ang hangarin ay upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, bago pumasok ang oras ng pagdarasal, hindi wasto na ang hangarin o niyat sa pagwudu na ito ay bilang wajib. Dahil ang wudu, kapag hindi pa pumapasok ang oras ng pagdarasal, ay hindi pa wajib. Maaaring ang kanyang niyat ay sunnat lamang upang mapalapit sa Allah. Maghangad ka na ang wudu mo ay upang mamalaging nasa loob ng kadalisayan, o ang niyat ng pagwudu ay upang mapalapit sa Allah, at hindi maghangad ng wajib o sunnat. Kapag nais na ng isang Muslim na magwudu, sa oras na makita niya ang gripo, sunnat sa kanya ang sumambit ng Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahuran wa lam yaj'alhu najisa. Kapag kukuha siya ng tubig na isasahod mula sa gripo, sunnat ang sumambit ng Bismillah wa billah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sunnat din sa kanya na hugasan niya muna ang kanyang dalawang mga kamay kung siya ay galing sa kubeta, o kagigising pa lamang. Dalawang beses niyang dapat hugasan ang kanyang dalawang mga kamay kung siya ay galing sa pagbabawas. At sunnat din ang magmumog ng 3 beses at sumambit ng Allahumma laqqinni hujjati yawma alqaak wa atliq lisani bidhikrik. Ang ibig sabihin ng madmad ay maghugas ng bibig. Hugasan ang loob ng bibig at saka iluwa. At sunnat din na mag-istinsak ng 3 beses at sumambit siya ng Allahumma la tuharrim alayya rihal jannah waj'alni mimman yashammu rihaha wa rawhaha wa tibaha.
At sunat din ang tulad ng nabanggit na paghuhugas ng dalawang mga kamay hanggang pulso. At ang pagmumug at pag-istinsak o pagsipilyo, ang lahat ng iyan ay mustahab at hindi wajib. Paghugas ng mukha ay ang kauna-unahang wajib sa mga winadib sa pagwudu. At sunat ang manalangin habang hinuhugasan ang mukha ng اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. Ang winadib sa paghuhugas ng mukha ay magsisimula kung saan nag-umpisang tumubo ang buhok sa noo hanggang sa may baba. At lahat ng sakop sa pagitan ng hinlalaki at hinlalato. At iyon ang wajib na hugasan. At saka wajib ding hugasan ang hindi sakop na bahagi. Sa pagitan ng hinlalaki at hinlalato sa wajib ng naunang aralin. Sa paghuhugas ng muka, dapat ibuhos mula sa noo at ikalat sa kabuuan ng mukha hanggang sa baba. At tiyakin na mababasa ng tubig ang lahat ng kalakhang bahagi nito. Sa gayon, dapat mahugasan at mabasa ng tubig ang kanyang magkabilaang mukha, kasali na ang pagsapo ng kanyang dalawang kilay. At kailangan din niyang pahiran ang loob sa paligid ng kanyang mga mata, sa ilalim ng ilong, hanggang sa paligid ng kanyang bibig, upang matiyak na ang tubig ay kumalat sa kanyang buong mukha. Ang mga kamalian na nagaganap sa paghugas ay yaong uumpisahan ang pagbuhos ng tubig mula sa kanyang kilay. Pagkatapos, sa kanya sasapuhin ang kanyang muka sa bandang kanan at kaliwa hanggang sa baba. Ibig sabihin, nagsimula ang paghuhugas ng muka sa bandang ibaba at hindi nagumpisa mula sa kung saan tumubo ang buhok sa noo. Mula sa mga hindi pa din wasto, ay yaong uumpisahan niya muna ang paghuhugas ng kanyang muka sa bandang kanan. Pagkatapos, sa kanya ihahaplos sa kabuuan ng mukha. Sa gayon, hindi ito matatawag na wasto at tama, na mag-uumpisa mula sa mukha, bandang kanan at saka ang kaliwa, na ang paghuhugas sa pagwudu na mag-uumpisa sa itaas ng noo hanggang sa ibaba ng baba, mula sa kamalian sa paghugas ng mukha, ay ang huhugasan niya ang noo hanggang sa baba. Ngunit hindi niya sasakupin ang bandang kanan at kaliwa ng kanyang mukha. Sa ganitong paraan ng kanyang paghuhugas, hindi ganap ang pagwudu ng kanyang mukha. Mula pa sa mga kamalian, iyaong bubuhusan niya ang kanyang mukha na natatakpan ng kanyang buhok sa noo. Ibig sabihin, sa oras ng kanyang paghuhugas, natakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Ang nahugasan niya ay ang kanyang buhok sa noo. At hindi dumampi ang tubig sa kanyang noo. Maliwanag na natakpan ng buhok
kaya hindi mapadampi ang tubig sa kanyang balat. Kaya wajib hawiin muna ang buhok sa noo saka magwudu upang mapadampi ang tubig sa kabuuan ng mukha. Wajib din sa babae kapag sila ay maghuhugas ng kanilang mukha sa pagwudu, kailangan munang linisin ang kanilang mukha mula sa make-up dahil ang mga iyan ay makakahadlang na mapadampi ang tubig sa balat ng mukha. Mula sa mga sunat sa pagwudu ay yaong hugasan mo ng pangalawa ang iyong mukha. Katulad din sa nauna. Dapat mong ikalat ng maayos sa kabuuan ng iyong mukha. Dapat mayroon kang kasiguraduhan na ganap na kumalat ang tubig sa iyong mukha. Tulad ng pagbuhos ng taong nagwudu sa kanyang mukha ng hanggang sa 3 beses at saka ikinalat ng kanyang kamay sa kanyang mukha. Ang ganong pagganap ay maituturing na iisang beses lamang. Pareho lang kung ito ba ay wajib o sunnat. Mula sa mga kamalian na nangyayari sa ibang tao, ay hinuhugasan nila ang kanilang mukha ng 3 beses na paulit-ulit. Tulad ng nabanggit natin kanina, na ang tuntunin ng unang paghuhugas ay wajib. Ang ulitin ito ng pangalawang beses, ito ay sunnat. Kapag ginawa niya ito ng pangatlong beses, ito ay bid'ah, na siyang makapagpawalang bisa sa wudu. Subalit, kapag siya ay walang kaalaman sa alituntunin na ito, kahit na magawa niya ito ng pangatlong beses, ito ay walang problema. Ito ay wasto. Ngunit, kailangan niyang iwasan ang pagbudu ng 3 beses makaraang malaman na niya ang batas. Ang pangalawang wajib sa pagwudu ay ang paghuhugas ng kanang kamay. Sunnat na sahurin ng kanyang kanang kamay ang tubig pagkatapos ay ilipat niya ito sa kanyang kaliwang kamay. At sunnat na simulan ang paghuhugas sa bandang konting itaas ng kanyang siko hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. At sunnat na manalangin siya nito. Allahumma a'tini kitabi biyamini wal khulda fil jinan biyasari وحاسبني حسابا يسيرا. Wajib na kinakailangang mabasa lahat ng tubig ang bahagi ng kanyang braso at kamay. At haplusin niya isa-isa ng basang tubig ang kanyang bawat daliri. Upang ganap na mabasa lahat ang kanyang braso at kamay. Mula sa mga kamalian ay yaong ibinubuhos mo ang tubig sa ibaba ng iyong siko at saka ikakalat sa buong bahagi ng braso. Iyon ay malinaw na mali dahil nabanggit na ang wajib ay magsisimula sa konting itaas ng siko. At saka, hindi rin wasto na hugasan mo mula sa siko hanggang sa pulso.
At hindi rin wasto na basain mo mula sa siko hanggang sa mga daliri. Pagkatapos ay ibalik ang paghagod mula sa daliri hanggang siko. Ang ganitong paraan ay mapatotohanan ang kinasasanayan natin pagwudu. Mula sa itaas ng siko at hayaang umagos. At hagurin ang tubig pababa. Mula sa kamalian ng pagbudo ay ang pagbuhos mo ng tubig sa iyong palad at saka mo hahagurin patungong itaas ng iyong siko. Ang paraan na iyan ay hindi wasto. Ngunit ang wajib na paghugas o pagwudo sa braso ay mula sa siko hanggang sa mga daliri ng kamay. Mula sa mga sunnat, ay yaong uulitin mo ng pangalawa ang iyong pagwudo sa bandang kanan sa parehong pamamaraan sa nauna. Kapag binuhusan mo ang iyong kanang braso mula sa siko ng pangalawa o pangatlong beses sa pamamagitan ng iyong kaliwang kamay hanggang sa mga daliri, ang ganoon ay itinuturing na minsan lamang. Mula pa rin sa mga kamalian na nagagawa ng mga tao sa wudu, ay yaong kung magwudu sila ay 3 beses nilang inuulit-ulit. Ang iba naman, pagkatapos nilang magwudu ng pangalawa sa kanilang kanang kamay, ay dadagdagan pa nila ng pangatlo. Itong pangatlo, ang alituntunin nito ay bid'ah na makapagpawalang saysay sa pagwudu. Ngunit kung hindi niya alam ay walang problema. Ang wudu ay wasto. Mula sa mga sunat sa pagwudu na mag-uumpisa mula sa siko na nakataob ang kanang braso. Sa kanya ikakalat sa lahat ng bahagi ng braso. Kabilang na ang mga daliri. Pareho lang kung ito ay ang unang wajib sa wudu o ay ang pangalawang sunnat sa wudu. Gayunpaman, ang tungkol sa pagwudu ng babae, sunnat na kinakailangang nakatihaya ang kanyang braso sa kanya bubuhusan ng tubig. Pagkatapos ay ikakalat sa lahat ng bahagi ng braso kabilang na ang kanyang mga daliri. Pareho lang kung ang wudu ay wajib o sunnat. Kung halimbawa ang lalaki o ang babae ay nagkapalit sa pamamaraan ng kanilang pagwudu, kahit wasto ang mga iyon, kaya lang salungat sa sunnat. Ang pangatlong wajib mula sa mga winajib sa pagwudu, iyon ay ang pagwudu niya ng kaliwang braso. Sahurin ang tubig ng kanyang kanang kamay. Sa kanya ibubuhos sa kanyang kaliwang braso. Ang tubig ay mag-uumpisa sa bandang konting itaas ng siko at sa kanya ihahagod patungo sa lahat ng bahagi ng braso kabilang na ang kanyang mga daliri. At sunnat na manalangin siya nito. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. Sa kalagayang ito, wajib na dapat tiyakin mo talaga na ang tubig na pinanghugas mo sa iyong kamay ay umabot sa lahat ng bahagi ng iyong braso.
Katulad din ng lahat ng ating nabanggit sa pagwudu sa kanang kamay ay ganoon din ang sa kaliwang kamay. Ang pang-apat na wajib sa wudu ay ang sapuhin ang ulo. At sunnat sa panahon ng pagsapo sa ulo ay ang manalangin ka ng Allahumma ghashini rahmataka wa barakatik. Mag-uumpisa ang iyong pagsapo mula sa gitna ng iyong ulo. Hanggang sa dulo na kung saan tumutubo ang buhok sa noo. Gamitan mo ng 4 na mga daliri ng iyong kanang kamay. Maaari mong gamitin ang 3 mga daliri o 2 o 1 daliri mo lamang na hintuturo ang iyong gagamitin sa pagsapo. Sa gayon, wajib na sapuhin ang lugar na nabanggit kasali na ang buhok sa kanyang ulo. Subalit, kung ang kanyang buhok ay mahaba o makapal, wajib na dapat niya munang hawiin sa kanya sapuhin ang linya sa gitna ng kanyang ulo upang maabot ng tubig ang kanyang anit. At ang lugar na sasapuhin sa ulo ay dapat tuyo ang buhok. Kung ang buhok sa lugar na sasapuhin ay basa pa, wajib na pahiran niya muna ito at saka sapuhin. Paalala sa mga mag-hajj. Kapag gusto nilang magpatayo ng kanilang basang buhok, hindi nila maaaring gamitin ang kanilang ihram sa pagpahid ng kanilang basang buhok. Dapat niyang gamitin ang kanyang kamay sa pagpaspas ng ilang beses upang matuyo ang basang buhok. Sa kanya sasapuhin ng tubig sa wudu. Kailangan ang tubig na kanyang isasapo sa ulo ay yaong tubig na natira mula sa pagwudu niya sa kanyang kaliwang kamay. Mula sa mga kamalian na nagagawa ng taong magwudu, ay yaong kumukuha sila ng panibagong tubig na kanilang gagamitin sa pagsapo sa ulo. Mula pa sa kanilang kamalian, pagkatapos nila maghugas ng kanilang kaliwang kamay, ay humahawak pa sila ng gripo upang ito ay isara. At sa kanila isasapo ang kanilang ulo. Ang tubig na natira sa kanilang kamay ay naghalo na sa basa ng gripo at hindi iyon maaari. Mayroon pang kamalian sa pagwudu. Pagkatapos nilang hugasan ang kanilang kaliwang kamay, mayroon pa sa kanila ay sinasapo nila ulit ang kanilang kanang kamay saka ibabalik ulit sa kanilang kaliwang kamay. Pagkatapos ay isasapo nila sa kanilang ulo ang tubig na nagmula sa kanilang dalawang mga kamay, sa kanan at sa kaliwa.
Hindi rin ito wasto. Ang iba, pagkatapos nilang sapuhin ang kanilang kanang kamay, sasapuhin nila muli ang kanilang kaliwang kamay. Ang iba naman ay isasali pa nilang sapuhin ang kanilang noo. Hindi yun wasto.